Paano mag-verify ng GCash account? So, yan po Lodis ang ituturo natin sa tutorial na ito. So, napakadali lang naman po mag-verify ng ating mga GCash account. So, ipalo nyo lang po itong tutorial ko. So, una po, open nyo lang po ang inyong mga GCash application. So, siyempre dapat po nakalagin ang inyong mga GCash application na i-verify. Ngayon, pag naka-open na po ang inyong GCash, pag wala po kayong makitang verify na button dyan, so, punta po kayo dito sa inyong mga profile button. I-click nyo po yan. And then, pagdating po dito sa inyong profile, i-click naman po natin itong verify now button na yan. Ayan. And then, mapupunta po tayo dito sa Get Verify. So, dito po sa Get Verify, scroll up lang po natin. Ayan. So, dito po, may mga palala po, especially dito sa pagkuha ng ID or ng facial recognition po. Dito po, marami po dito ang nare-reject dahil dito sa maling pagkuha or sa hindi po tamang pagkuha po mga lodis. Lalo na dito sa pag-picture ng ID, hindi dito sa face recognition po. Dapat po ang mga gagamitin nating ID ay yung mga valid ID tulad ng mga pwede passport, pwedeng mga PhilSys ID, national ID, or pwedeng UMID ID po mga lodis, okay? And then, pag nag-facial recognition po tayo or facial authentication po, dapat po mga lodis ay wala po tayong salamin, wala pong sombrero, wala pong face mask. Ibig sabihin po wala pong nakatakip diyan sa mga mukha natin. Dapat po malinaw katulad niyan. Ayan. So kita po lahat ng pagmumukha natin mga lodis. Okay? Then pag okay na po, ready na po ang inyong mga ID. I-click niyo na po itong verify now. And then lalabas na po ito. So dito po, tell us about yourself. So ilalagay po natin dito ang ating mga birthday. And then, tatanungin po tayo kung Pilipino po tayo or hindi. So, sagutan nyo po dyan kung ano po kayo dyan. So, yes kung Pilipino, no kung hindi po. And then, dito po sa birthday, pag naglalagay po tayo dito, make sure lang po na yung isasubmit nating ID ay, kung mayroon pong nakalagay doon na birthday, dapat po yun po ang gagamitin natin, okay? Kasi po, yun po yung i-review ni GCash. So, ilagay lang po natin yan yung birthday. I-click lang po natin yan. Ayan. And then, pwede po natin adjust yung year sa mga dito mga button na yan. And then, yung mga day and month. Okay? Then, pag nailagay nyo na po mga lodis, i-click nyo po itong I accept na yan. And then, i-click nyo na po itong next button. And then, lalabas po ito, choose an ID. So, dito po mga loads, mamimili po tayo dito ng ID na gagamitin po natin. Yung isasubmit po natin or yung pipicturean po natin mga loads. Okay? So, dito po, ayan. So, ayan po yung mga acceptable ID na pwede po natin gamitin. Pwede po national ID. Ayan, email ID, paper type, pwede po yan, or digital national ID. So ito, kung wala po kayong national ID card, kumuha po kayo online ng digital national ID, pwede po yan mga lutsa. Meron pa akong tutorial niyan kung paano kumuha, i-visit na lang sa aking videos. Kasi ang iba, walang ganito national ID card na to. So pwede naman kayong kumuha nito online. Ayan. So kung wala kayo ng mga yan, ayan, driver's license, UMID, postal ID, passport, SSS ID, PRC, and then DMF, pag-ibig ID, yan po. And then, itong other ID mga lodis, sabi dito ni GCash, so sa kasalukuyan po, ina-improve pa nila yung service, so yung ina-accept lang po nila ay yung mga itong nasa taas po mga lodis. So kung wala po kayo niyan mga lodis, so mahirapan po kayo ma-verify ang inyong mga GCash account. So make sure lang po na meron po kayong kahit na alin po dyan is dyan po mga lodis ha. Then, pag okay na po, napili nyo na po, i-click nyo lang po kung ano po yung type na ID ang gagamitin nyo. So halimbawa po ako, UMID ID, click lang po natin yung maliit na arrow na sa gilid. And then, dito po, sa pagkuha po ng UMID ID, ganito po yung maging itsura niyan mga lods. Okay, dapat po, ayan, clear po ang mga yan, ang ating pangalan, birthday. And then, make sure po na match po yung ID sa photo na pag-selfie po natin. And then, dito po, take a photo of your real ID at hindi photocopy po, ay wag po yung photocopy, dapat po yung real ID po natin, yung ID card talaga mga lodis. And then, complete and correct lahat po, personal information nasa ID, tingnan ng sample po mga lodis, katulad po niyan, ayan. CRN, pangalan, address, and then birthday, and then signature, and then yan po yung ating pagmumukha mga lodis. And then, pag okay na po, sa bawat ID po mga lodis, iba-iba po yung tinitingnan dyan, halimbawa dito, sa passport, tingnan sa passport. Ayan, tingnan niyo po sa passport mga lodis, so iba rin po yung hinahanap nila. So, sa bawat ID, iba-iba po ang hinihingi, halimbawa dito sa SSID, ayan po, iba-iba po mga lodis. So, sundan nyo na lang po dito. Yan, so makasulat yan. Sundan mo po kung anong dapat po na clear yan kasi yun po yung hahanapin dun pag nag-verify tayo or pag binverify po ni GCash. So, ako yung UMID ID po. Ayan, pag okay na po, confirm na po natin. And then, ngayon po, kailangan na po nating i-scan yung front ng ID. Ayan po, scan the front side of ID. So, dapat po yung ID po natin, yung kanto, lahat nakakapasok po dyan. Isakto po natin dyan mga lodis, okay? Ayan, isakto po natin dyan. Ngayon, pag sinakto po natin dyan, automatic po mag-generate yan and then mag-next process po yan mga lodis, okay? And then, ito po yung next, scan face. So, magsiselfie po tayo mga lodis. Wear proper attire and your selfie should match your ID photo, okay? Then, pag okay na po, scroll lang natin pagilid. Ayan. And then, kailangan po i-remove natin yung mga cap, mask, glasses. Katulad ng sinasabi ko kanina, wala pong harang po yung ating mga muka. So, pag okay na po, i-click nyo na po itong okay.
And then, face verification, please show your face. So, dapat po, dito yung mukha natin na dito yung buong mukha natin dito mga lods ha. Make sure lang po na malinaw, hindi po madilim, hindi po malabo, hindi dapat po kitang-kita yung pagmumukha nyo. So, pag na-scan nyo na po yan dyan, automatic po mag-next button po yan mga lodis. And then, lalabas na po ito. So, dito po, i-scroll lang natin dito pa. Swipe natin ito pagilid. Ayan po. And then, dito po, i-click na po natin itong okay. So, maglo-load po yan mga lodis. So, wait lang po natin hanggang sa maging 100% po yan. So, pag 100% na po mga loads, so mapupunta na dito yung ating ID information. Automatic mababasa po yan dito, mapipill out po yan dito. Pero hindi po lahat mapipill out dito mga loadis. So, dito kailangan pa natin lagyan dito yung ibang mga missing. Katulad nito, salutation. I-click natin yan. Dinilagay po natin dito kung Mr. or Mrs. po tayo. Halimbawa tayo yung Mr. And then, yung mga iba pa po, katulad nito, kung wala pa tayong middle name, i-click po natin yan. Yan, yung maliit na box na yan. Kung meron po, wag na po natin i-click. So, scroll up lang po natin. Scroll up natin. So, ito naman po, civil status. Ayan. Kung ano po yung nasa ID nyo po, yun po ang gamitin nyo. Halimbawa dito, ayan. And then, scroll up ulit natin. Ayan. Make sure lang po na yung mga information dito ay tama po mga lodis kasi i-verify po yan ni GCash. Ayan. Then, address po, place of birth. Ilalagay po natin dito, Philippine, province, ano pong probinsya, ano pong city. Then, address in the Philippine. Yung address po natin dito mga lodis, kasalukuyang address natin. Kung kayo po nasa ibang bansa, gamitin nyo pong address ay nasa Philippines. Kung nasa Pilipinas po kayo, gamitin yung address yung address na kung saan po kayo ngayon. So, scroll up lang po natin yan. Ayan. Work detail. So, ilalagay lang po natin dito yung ating mga work detail, employment type, roles, employer or business, nature of work, source of fund. Yan po mga lods. Pilapan po natin yan mga yan. And dito sagutan po natin ito, mga PEP, political exposed person. So, kung kayo po na-expose, may ama po kayong kagawad, kapitan, mga ganun po mga lods. So, yan. Yes po yan. So, siyempre wala naman po tayong mga ganyan. Ayan. So, dito, ayan. Basahin nyo na lang po yan and then, kaya na po bala kung yes or no po kayo. So, pag okay na po yung information dito, tama naman po, and then nalagyan nyo na po lahat mga yan. Dapat po, kompleto yung nalagyan nyo kasi pag hindi po yan kompleto, may naka-read po yan, hindi nyo po may-click yung next na to. So, i-click nyo na po itong next button pag okay na. And then, lalabas po ito. So, review information. So, i-review po natin mga lodis yung mga nakalagay dito. So, scroll lang po natin kung tama po yung mga nakalagay dito. So, kung hindi naman po, i-back lang po natin mga lodis. So, pag okay naman, so, i-click na po natin itong confirm button. And then, wait lang po natin. Ayan, maglo-load po yan mga lodis. So, lalabas po ito. We're verifying your account. So, please expect an SMS within 3 days on the status of your verification. So, wait lang po natin mga lodis. 3 days, minsan inaabot ito ng mas matagal. Ngayon mga lodis, kung hindi pa rin po ma-verify yung ating mga account, pag lumampas na po ng 3 days or more than po, matagal na po, inaabot na ng week or month. So, meron po tayong separate tutorial dyan mga lodis. So, panoorin nyo po yun kung paano po mag-verify ng kung still pending pa rin yung nakalagay katulad po nito mga lodis sa ating mga account ha. So, panoorin nyo po yung isa kong tutorial dyan. So, ngayon, pag ganito na po, so wait lang po natin hanggang po ma-verify na yan. So, makikita nyo po sa inyong profile yan kung verify na po mga lodis kasi mawala na po yung verify button.